Isa na namang napakainit na balita ang pag-uusapin natin tungkol dito kay XRP. Ayon po sa mga ulat, higit 130 million na XRP ang inipon ng mga malalaking holders o mas kilala po natin bilang mga whales. At nangyari po yan sa loob lamang ng 24 oras or 24 hours. Grabe, di po ba mga ka-crypto? Bakit kaya nila ito ginagawa? Ano ba ang inaasahan nilang mangyari? Ayon po sa mga analyst, possible raw na umabot kasi si XRP sa presyong $3.82 kung mananatili itong matatag sa kanyang key support level. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang mga pangyayari. Alamin natin kung bakit bullish pa rin ang market kahit bumababa ang volume at ano ba ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, bakit nga ba biglang bumibili ng 130 million XRP ang mga whales ngayon? Sa datos na ibinahagi po ni Ali Charts sa X platform ay lumalabas na bumili ang mga whales ng higit 130 million XRP habang bumababa ang presyo nito papuntang $3 na support level. Ang mga wallet na may lamang 10 million hanggang 100 million XRP ay nagpakita ng matinding buying activity. Ibig sabihin ay habang maraming retail traders ang natatakot at nagbibenta, itong mga higanting investors naman ay nagsimulang mag-ipon. Kung iisipin natin, hindi po basta-basta ang galaw ng mga whales. Karaniwan ay ginagawa nila ito kapag may nakikita silang potential breakout o pagtaas ng presyo sa mga susunod na araw. Kaya ang tanong po ngayon ay may matibay ba silang basihan sa ginagawa nilang pag-ipon or pag-accumulate? Ngayon ay alamin po natin kung ano naman ang sinasabi ng mga analyst tungkol dito kay XRP. Ayon po kay Cassie Trades, isang kilalang analyst sa X, sinubukan daw na XRP na basagin ang 3.21 resistance level pero hindi po siya nagtagumpay. Kaya ngayon ay bumalik po si XRP sa kanyang support na $3. Pero hindi ito basta pagbagsak lamang. Sa technical analysis po na ginawa ni Cassie Trades, natapos na raw ni XRP ang wave 2 correction at umabot po ito sa 0.854 Fibonacci retracement zone. Isa po itong lugar na madalas nagiging bounce point sa mga nakaraang galaw ng presyo. Kung mag-hold itong low na ito, posible raw na magsimula na ang wave 3 rally kung saan ang susunod na target ay ang $3.82 base sa 2.618 Fibonacci extension. At ang nakakatawa pa dito, tugma ito sa dati ng all-time high ni XRP kaya mas tumitibay ang kumpiyansa ng mga bullish traders. Ngayon ay bakit naman po bumaba ang volume kahit bullish ang sentiment? Kung titignan po natin ang datos mula sa CoinGlass, makikita natin na bumaba ang trading volume na XRP ng 37.07%. Nasa $15.43 billion na lang ito. Maging ang open interest ay bumaba rin ng 5.77% at umabot sa $8.87 billion. Malaki rin ang ibinagsak ng options volume. Bumagsak po ng mahigit 75% at 95%. Pero ito ang nakakagulat. Kahit bumaba ang volume, bullish pa rin ang sentiment ng mga traders. Kay Binance, ang long-short ratio ay nasa 2.82. Kay OKX naman ay 2.08. Ibig sabihin, mas marami pa rin ang mga umaasa na tataas ang presyo ni XRP kaysa sa mga nagbibet or umaasa na babagsak ito.
Sa kabuuan, ang 24-hour short-long ratio ay nasa 0.908 kung saan ay nagpapahiwatig po ng balancing pressure pero may edge pa rin ang mga bullish positions. Ngayon ay ano naman ang koneksyon ng whale activity sa XRP Treasury Program? Isa pong malaking detalye na hindi pwedeng palampasin ay ang inilaunch ng Nature's Miracle, isang $20 million XRP Treasury Program. Sakto po ang timing nito sa accumulation ng mga whales. Maaring isa itong dahilan kung bakit naging agresibo ang mga malalaking wallet sa pag-ipon or pag-accumulate ng XRP. Ang ganitong mga programa ay naglalagay po kasi ng kumpiyansa sa mga investors dahil nagpapakita ito ng long-term commitment ng mga organization sa ecosystem ni XRP. Ngayon ay ano naman ang papel ni Ginoong Chris Larsen sa paggalaw ng presyo? Ayan, hindi po lahat ay good news ngayon. Ang meron din po tayong bad news sapagkat ayon sa mga balita ay may malawakang pag-transfer ng XRP sa mga exchange na nagkakalaga po ng $175 million. At ang gumawa nito ay walang iba kundi si Ginoong Chris Larsen. Siya po ang co-founder ng Ripple. Ang ganitong move or galaw ay nagdulot po ng kaba or takot sa market. Kaya bumagsak ng 1.41% ang presyo ni XRP at bumaba ito ng $3.14. Hindi naman malinaw kung ibinenta ba ni Ginoong Chris ang kanyang XRP o simpleng inilipat lamang niya ito. Pero sapat na ito para mag-trigger ng short-term panic. At ayan, para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast, mahalaga pong maunawaan natin na ang whale activity ay isa sa mga leading indicator na posibleng paggalaw ng market. Kapag ang mga malalaking investors ay nagsimulang bumili habang bumababa ang presyo, madalas itong sinyalis ng tiwala sa long-term potential ng isang coin. Ngunit hindi ito garantiyang aangat agad ang presyo. Tayo na mga retail traders ay dapat po na laging may plano. Huwag tayong pumasok lang basta dahil lang may hype. Mainam po na sabayan natin ito ng ating sariling analysis at pag-aaral sa market. Huwag po tayong padalos-dalos sa pagbili at tandaan natin na hindi dapat puro emosyon ang ating pinagbabasehan. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay mukhang may potensyal na mag-breakout si XRP kung magpapatuloy po ang momentum at mananatili ito sa itaas ng $3 na support. Ang pagkakaroon po ng whale accumulation, bullish technical pattern gaya ng Fibonacci setup at suporta mula sa malalaking organisasyon gaya ng Nature's Miracle ay mga positibong sinyales. Ngunit ang pagbaba po ng trading volume ay isang paalala rin na hindi lahat ay sabay-sabay umaakyat. Kaya kung ako po sa inyo ay bantayan ninyong mabuti ang $3 na support level. Kapag nag-bounce po dito sa XRP at nagsimula ang Wave 3 rally, maaaring hindi na tayo makasakay sa kanyang biyahe kapag huli na ang lahat. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.